Araling Panlipunan 5, Quarter 2, Week 4. Kalinangang bayan tungkol sa arkitektura. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kalinangang bayan tungkol sa arkitektura. Mga kasanayan. Una, natatalakay ang konsepto ng bahay kubo bilang batayan ng arkitekturang Pilipino. Pangalawa, napapahalagahan ang kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang mula sa mga katanungan sa ibaba. Para sa unang bilang, ito ang tawag sa isang uri ng pulseras na isinusuot sa braso at binti. A. Gambanes. B. Pintados. C. Pumaras. D. Pusad. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay A. Gambanes. Pangalawa, isang maluwag na palda na isinusuot ng kababaihan bilang pang-ibabang kasuotan. A. Baro. B. Gambanes. C. Saya. D. Tapis. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay C. Saya. Pangatlo, bansag ng mga Espanyol sa isang katutubong puno ng mga tato sa katawan. A. Gambanes. B. Pintados. C. Pumaras. D. Pusad. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay B. Pintados. Pang-apat, ang kulay ng kangga ng datu kung saan nagiging batayan sa katayuan sa lipunang nasasakupan nito. A. Gambanes. B. Pintados. C. Pumaras. D. Pusad. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay D. Pusad. Panglima, tumutukoy sa sinaunang damit pantaas ng mga kalalakihan. A. Bahag. B. Kangan. C. Pataydong. D. Putong. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay B. Kangan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Suriin ang mga larawan at sagutin ang mga katanungan.
sagutin ang mga katanungan. Una, anong estruktura ang nasa larawan? Napakagaling! Ang estruktura sa larawan ay isang tradisyonal na bahay ng mga Pilipino. Maaring ito ay bahay kubo kung ito ay yari sa kawayan at nipa, o bahay na bato kung ito ay may ibabang bahagi na bato at itaas na gawa sa kahoy. Pangalawa, nakakita na ba kayo ng ganyang panahanan sa personal? Ilarawan ito. Magaling! Opo, ang bahay kubo ay gawa sa kawayan, nipa at sawali. Ito ay nakatayo sa haligi upang hindi mabasa kapag umuulan o bumabaha. May malalawak na bintana ito at mataas ang bubong para sa maayos na daloy ng hangin. Pangatlo, paano naaayon ang tahanang ito sa pamumuhay at lugar na kinabibilangan ng mga Pilipino? Magaling! Ang tahanang ito ay angkop sa mainit at maulang klima ng Pilipinas. Gawa ito sa mga likas na materyales na madaling hanapin sa paligid. Pang-apat, magbigay ng mga paraan paano pa mapagyayaman ang kultura ng paggamit ng ganitong tahanan hanggang sa kasalukuyang panahon. Magaling! Narito pa ang mga pwedeng maging sagot. Paggamit ng disenyong Pilipino sa mga modernong bahay at gusali. Paglikha ng dokumentaryo o pelikula tungkol sa kasaysayan ng mga ganitong tahanan. Ngayon ay sagutin mo ito. Ano ang masasabi mo sa ipinamalas ng mga Pilipino sa pagkikipag-angkop sa klima o panahon sa pagdisenyo ng kanilang tirahan na siya namang bahagi ng kalinangang bayan na tumatayo bilang isa sa pagkakakilanlang bansang Pilipinas? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Panuto, buuin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Una, ang katutubong tirahan ng mga Pilipino na yari sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay bahay kubo. Pangalawa, tumutukoy sa klima na nararanasan sa bansang Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay tropical. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa agham at sining ng pagdisenyo ng tirahan o gusali. Ano ang tamang sagot?
Tama! Ito ay arkitektura. Pang-apat, bahagi ng katutubong tirahan na yari sa kahoy, pawid, anahaw, o biniyak na kawayan o sawali. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay dingding. Pang-lima, matatagpuan sa likuran ng bahay na nagsisilbing hugasan ng mga kagamitan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay batalan. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Una, bahay kubo bilang batayan ng arkitekturang Pilipino. Ang panirahan ng sinaunang Pilipino ay nakabatay sa impluwensya ng heograpiya nito. Sila ay umasa sa likas na yaman na kanilang nakukuha sa kapaligiran, kaya naman doon na rin sila naninirahan. May mga naninirahan malapit sa tabing ilog at mga baybayin na kung saan ay higit na mas mabilis silang makapaglalakbay kaysa sa bako-bakong daan. May mga sinaunang Pilipino ring nanirahan sa mga kagubatan, yungib at kabundukan na kalimitang magkakalayo. Ayon sa mga arkeologo, nahukay ang mga iba't ibang kagamitan kalapit ng kanilang mga labi gaya ng kagamitang bato at mga buto ng kinatay na hayop. Maaring pinili nila ang mga lugar na ito dahil na rin sa mas ligtas para sa kanila at pinagkukunan rin nila ng kanilang mga pagkain. Ngayon ay talakayin natin ang mga yungib na pinanirahan ng mga sinaunang Pilipino ayon sa mga arkeologo. Una, yungib ng Tabon sa Palawan. Pangalawa, yungib ng Calao sa Cagayan. Pangatlo, yungib ng Bato sa Sorsogon. At pang-apat, yungib ng Puyong sa Palawan. Mas aralin pa natin. Isa sa mga yungib sa Tabon, Palawan. Ito ay paulit-ulit na tinahanan ng iba't ibang pangkat ng mga unang tao sa Pilipinas simula 24,000 taon. Maaaring higit pa sa nakaraan. Ang larawang inyong nakikita, ang estilo at estruktura ng mga sinaunang tirahang Pilipino. Isa-isahin natin ang mga estilo at estruktura ng mga sinaunang tirahang Pilipino. Una, silungan. Sa pagdaan ng panahon,
lumikas at nabawasan ang mga nanirahan sa mga kuweba o yungib at lumipat sila sa kapatagan. Doon ay nangalap sila ng mga materyales na sagana sa kanilang paligid at nagtayo sila ng kanilang silungan. Mayroong dalawang uri ng silungan. Ito ay ang lean-to at ang double-sided lean-to. Pangalawa, tirahan sa punong kahoy. Ang iba sa mga ninuno natin ay piniling manirahan sa mga sanga ng matataas na puno at doon gumawa ng bahay. Ang karaniwang ginagamit bilang bubong nito ay nipa o kugon. Yari naman sa kawayan ang dingding nito at ang sahig naman ay mula sa itinaling mga ratan. Pangatlo, bahay sa baybay dagat. Ang ibang bahay naman na itinayo ay nakaangat sa tubig kung titignan sa mga baybay ng dagat. Ang mga tahanang ito ay karaniwang mayroon lamang na isang palapag at ang sahig ay pawang may mga siwang upang mas madali sa mga nakatira dito ang paglilinis. Maraming makikitang ganitong uri ng tahanan sa Sulu at Zamboanga. Pang-apat, ang bangkang tirahan. Sari-sari ang mga disenyo, laki at mga anyo ng mga bangkang tirahan sa dagat ng mga sinaunang Pilipino. Pawangyari sa kahoy at kawayan ang mga ito at mayroong ring mga kagamitan gaya ng layag, lampara, lutuan, plato, banig, unan, at sisidlan ng tubig. Mas nagiging maliwanag at presko ang pananatili dito sapagkat mayroon rin itong mga bintana bukod sa pintuan. Panglima, ang bahay kubo. Katutubong tirahan ng mga Pilipino. Ito ay yari sa mga materyales na madaling makita sa kalikasan gaya ng malalaking kahoy para sa haligi nito. Gawa sa kugon o nipa ang mga bubong nito at ang dingding naman ay yari sa kawayan at pawid. Naangkop ang bahay kubo sa kalakihan ng parte ng ating bansa sapagkat tropikal ang klima ng Pilipinas. Naging mainam ang tirahang ito sapagkat napapangalagaan nito ang mag-anak mula sa mainit na panahon habang pinapanatili na presko ang loob ng tahanang ito. Dumako naman tayo sa pagpapahalaga sa kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Isa ang Pilipinas sa mga bansang mayroong napakayamang kultura dahil sa mga natatanging kaugalian at tradisyon mula noon hanggang ngayon. Nasasalamin ang kultura sa mga taong naninirahan sa isang bansa kung saan ang kultura ay isa sa mga daan na nagbubuklod at gumagabay sa ating mga Pilipino. Ang salitang kalinangan ay nangangahulugang mga kaparaanan ng tao sa pamumuhay. Ang pangkalahatang kultura na kinagisnan na ng mga tao
na nagiging pagkakakilanlan sa ginagalawang pamayanan ay tumutukoy naman sa kalinangang bayan. Napapaloob rin dito ang mga kaisipan, kaugalian, sining, kagamitan, tradisyon, musika, pananamit, panahanan, wika, at iba pang aspeto ng buhay ng isang tao sa isang bansa. Ilan sa mga kalinangang bayan ng ating bansa ay ang pagdiriwang ng pista gaya ng Sinulog Festival sa Cebu at pagdaraos ng mga Muslim ng Ramadan, maging ang iba pang kulturang masasabing natatangi. Ngayon, bilang mag-aaral, ano-ano kaya ang mga pagpapahalaga na pwedeng mong gawin? Maaari mo bang basahin ang mga sumusunod? Narito pa ang ilan. Basahin mo rin ito. Magaling! Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Isulat ang T sapat lang kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap. Kung mali, palitan ang salitang nakasalungguhit upang gawing wasto ang pangungusap. Isulat ang sagot sapat lang. Para sa unang bilang, ang mga yungib o kuweba ay isa sa mga sinaunang panahanan ng ating mga ninuno. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pangalawa, nanirahan ang mga tao sa mga lugar kalapit kung saan maaaring makakuha sila ng mga pagkain mula sa kalikasan. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama! Pangatlo, ayon sa mga arkeologo, natagpuan ang mga labi ng mga sinaunang Pilipino kalapit ng mga kagamitang bato at mga buto ng kinatay na hayop. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pang-apat, ilan sa mga yungib na pinanirahan ng mga sinaunang Pilipino ayon sa mga arkeologo ay matatagpuan sa Calao ng Cagayan, Bato sa Sorsogon, Puyong at Tabon sa Mindanao. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. At ang tamang sagot ay Palawan. Panglima, dalawa ang uri ng sinaunang silungan na itinayo ng mga sinaunang Pilipino. Ang lean-to at double-sided lean-to.
Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pang-anim, bahay kubo ang katutubong tirahan ng mga Pilipino na yari sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay tama! Pang-pito, ang bangkang tirahan ay tirahan sa dagat na nakadisenyong makapamuhay ng matagal na panahon sa mga laot o baybayin. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama! Pang-walo, ang mga bahay sa baybay dagat ay pawang mga nakaangat sa katubigan at nagkakaugnay-ugnay ang mga ito sa pamamagitan ng mga tulay at makikita sa Sulu at Zamboanga. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama! Pang-siyam, ang mga tirahan sa punong kahoy ay inilagay sa mga sanga ng matataas na punong kahoy. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay tama! Pang-sampu, naangkop ang bahay kubo sa kalakhan ng parte ng ating bansa sapagkat tropikal ang klima ng Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay tama! Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Ibigay ang mga sumusunod na kasagutan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ano-anong estilo at disenyo ng mga sinaunang panahanan ng ating mga ninuno? Narito ang mga pwedeng maging sagot. Maaari mo ba itong basahin? Mga karagdagang sagot. Maaari mo ba itong basahin? Pangalawang tanong, bakit kaya iba't iba ang mga uri ng tirahan ng ating mga ninuno? Narito ang posibleng sagot. Maaari mo ba itong basahin? Pangatlo, nakikita pa rin ba sa kasalukuyan ang mga estilong ito? Posibleng sagot. Maaari mo ba itong basahin? Pang-apat, paano nakaaapekto ang heograpiya o lokasyon ng ating mga ninuno sa kanilang mga estilo ng panahanan? Posibleng sagot. Maaari mo ba itong basahin? Para sa ikalimang tanong, sagutin mo ito.
Ano ang pinakamainam na sinaunang estilo ng panahanan na makikita sa kalakihang bahagi ng ating bansa dahil ang Pilipinas ay isang tropical na bansa? Ilarawan ang mga katangian nito kung bakit naaangkop ito sa Pilipinas. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pabaong pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-4 na araw. Pagsusulit. Panuto. Suriin ang mga sumusunod na larawan at piliin ang titik ng wastong sagot mula sa Hanay B upang matukoy kung anong uri at estilo ng panahanan ito. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Mahusay. Ito ay E. Bahay sa baybay dagat. Pangalawa, ano ang tamang sagot? Magaling. Ito ay C. Tirahan sa punong kahoy. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay B. Bangkang tirahan. Pang-apat, ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay D. Silungan. Panglima, ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay A. Bahay kubo. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa konsepto ng bahay kubo bilang batayan ng arkitekturang Pilipino at ang kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.